Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Leo. Ang kwentong ibabahagi ko ay personal kong karanasan kasama ang aking pamilya. Kayo nang humusga kung paniniwalaan niyo ba o hindi. Pero ito lang ang lilinawin ko. Ibang klase at hindi biro ang karanasan ko na ito. Taong 1990, sa lugar namin, sa Karkar, Cebu. Nang mga panahong ito'y binata na ako. Tapos na sa high school at kasalukuyang tinutulungan ng mga magulang sa hanapbuhay. Ako ang panganay. Hindi naman kami mayaman. Mga hamak na mga tao na nagsusumikap para mairaos ang pamilya. Sa may kanluran banda ang amin. Hindi naman ganun kaliblib. Pero masabi kong bundok yon. Tipikal naman ito sa isla ng Cebu. Kabundukan at bihira lamang ang patag. Panininda sa merkado ang pinagkakaabalahan namin. Mga gulay, ricado, kamote, mga saging at iba pa. Inaangkat sa ibang lugar, pero madalas ay doon lamang sa malapit. Itong kapatid kong babae na si Luciana, ang laging naiiwan kasama ang pinakabunso na si Ariel. Nag-aaral kasi ang mga ito, pero mabait at mapagkakatiwalaan talaga. Fourth year high school na si Luciana, habang si Ariel ay grade 6. Kayang-kaya na asikasuin ng mga sarili ng hindi umaasa sa amin. Pero ayun, bigla na lang may nangyari. Nabuntis itong kapatid ko. Gulat na gulat kami nun. Hindi umaamin si Luciana. Wala daw siyang kasintahan. Walang lalaking kinagigiliwan. Patunay na rin dito ang bunso namin na ayon pa kay Ariel, wala naman siyang napapansing may kasamang lalaki ang ate niya. Lagi daw silang magkakasama, walang mintis, at wala ding nanliligaw gawa ng suplada at masungit itong si Luciana sa taong hindi kilala. Yun ang nakapagtataka. Papanong nabuntis? Kahit parusahan, Sir Seth, wala talagang inaamin ng kapatid ko. Ultimong siya'y nagtaka kung bakit nagkaganon ng sarili. Bakit daw siya nabuntis nun? Naipatingin ito sa doktor. May binhi ang sinapupunan niya. Galit na galit ako nun. Kaya nga ako nagsusumikap sa pagtulong sa mga magulang gawa ng iniintindi ko itong mga kapatid ko para makapag-aral sila sa kolehiyo. Wala na akong paki sa sarili ko basta makapagtapos lamang sila pero yun ang at nabuntis. Hindi naman ako dumagdag pa ng sermon sa kanya. Pero kinausap ko ito ng masinsinan. Walang pasok yun tapos hindi din ako sumama sa pagtitinda. Napag-usapan namin ito nila Nanay Estrella at Tate Emmanuel. Ako na lamang ang haharap dito kay Luciana at baka umamin. Pero wala akong napala kung hindi puro nalang pagtanggi. May pagkakataong tila na baliktad pa ang sitwasyon gawa ng ako na itong kumausap. Ako pang pinagalitan. Nakesyo ang kulit ko daw. Wala nga siyang karelasyon. Ni isang beses ay walang nangligaw sa kanya. Alam naman daw namin yon na siya umanong nakatuon lang sa pag-aaral. Imposibleng magkaroon ng binhi kung walang pares, di ba? Ano to? Kabuti na mula sa ihi ng aso. Tutubo na lang bigla. Hindi naman po siya yung ating mahal na Birheng Maria. Lumaki ang tiyan. Pinatigil sa pag-aaral. Nakakaawa din naman kasi. Kalaunan, tinanggap na lamang namin. Yung malasakit namin noon sa kalusugan niya. Naisip ko pa nga noon, hindi kaya guru yung tatay ng bata. Yun lang kasi yung wala akong ibang maisip na posibilidad eh. Kung minsan ay pinupuntahan ko yung eskwelahan, sinusuri ko yung mga gurong lalaki. Pero kadalasan naman sa kanila may pagka binabae.
May lalaki pero mukhang alanganin kasi nga parang double bleed eh. Beke ng lalaki. Nung tumungtong ng 5 buwan ang tiyan ng kapatid ko, nagulantang kami. Kakaibang kilabot ang naranasan namin noon. Nagsisisigaw noon si Luciana. Madaling araw. Nasa silid ito ng mga magulang ko. Sina ni Nanay Estrella yung magkakatabi noon. Kami naman ang bunsong si Ariel at Tate Emanuel ay naroroon sa may sala. Maliit lang din kasi ang bahay namin noon. Isa lang yung silid, beranda. Walang ano-anong tiningnan namin ito kung anong nangyari. Dinudugo si Luciana. Hupyak ang tiyan. Hupyak ang tiyan na animoy. Walang lamang bata noon. Pero hindi makikita sa kapatid ko na nanghihina ito. Maliksi pa nga eh. Ay naman kay tatay baka inaswang daw. Si Tanay nagtatatakbo na ito para puntahan ang kumadrona. Albularya din kasi yung kumadrona na yon. Nang makarating ang albularyo, ang sabi ay inaswang daw itong si Luciana. Pero ang nakapagtataka ay dapat patay na ito. Pero ayon sa kanyang pagsusuri, malakas at parang walang nangyari. Tinanong mga yun kung masakit ba ang katawan pero ang sabi ni Luciana, hindi umano. Sinuri ng kumadrona ang masela ni Luciana. Nagulantang kami. Kasi wala daw punit. Walang tatsa. Sa madaling salita, Sir Seth, birhen pa rin ang kapatid ko. Maraming isinagawa ang kumadrona. Pangalanan na lamang natin itong Aling Mimay. Matanda at walang pamilya. Hindi pa ako nakaranas ng ganito sa tanang buhay ko. Walang anong palatandaan. Dinugo lamang ng konti. Hupyak ang tiyan at paniguradong wala ng laman. Nasabi kong inaswang gawa nang wala naman akong ibang maisasagot. Niwala siyang bakas ng sugat galing sa aswang. Anong klaseng aswang kumuha sa bata? Ay, biyasa ako sa ganitong larangan pero ngayon lang ako nahirapan. Nagpaalam ang albularya. Babalik daw siya kinabukasan. Madaling araw pa naman noon at kung hindi ako nagkakamali. 3:00 na madaling araw. Itong si Luciana mantakin yung nakakatayo. Parang hindi dumaan sa pagkabuntis. Ultimong kabuang postura ng kanyang katawan. Bumalik sa normal. Naligo pa yon. Tapos siya pa yung nagsaing. Kami nun parang mga baliw. Nakatitig lamang sa kanya at napuno ng pagtataka. Hanggang sa nagsalita itong si Ariel. Ako ang sinabihan. Nagising daw siya ng mga 11:00 ng gabi. Umihi sa labas nun. May nakita umano siyang tila tao na nakakapit sa puno ng niyog sa tabi ng bahay namin. Hindi naman matatakotin itong si Ariel. Inisip niya baka tao lang talaga na nagtutuba sa ganong oras. Tinutuba kasi ang mga niyog sa amin pero ng ibang tao. Pinagkatiwala ang mga niyog sa kaanak tapos tumatanggap na lamang ng ilang porsyento sa kita nun. Si Tatay Manuel naman sana magtutuba nun kaso nga lang nalaglag na ito at nabaldang isang paa. Naputol ang ugat sa sakong kaya walang lakas ang isang paa niya. Ayun na nga. Sinipat ito ng kapatid ko. Lumapit. Pero bigla na lamang daw naglaho yon. Yung tipong parang gumapang pababa pero nang matapat sa madilim. Naglaho na lang. Kinikipat-kipat pa na ang kanyang mga mata. Pero wala talaga. Inisip niya na baka guni-guni lang o naalimpungatan lamang siya gawa ng antok na antok talaga siya nun. Habang umiihi. Dito sa mga sinabi ng kapatid ko ay may parte sa akin na naniniwala sa kanya. Pero syempre may parting hindi. Kasi gawa ng sinabi niya na tayo dapat kanina habang nabubulabog kami sa nangyari kay Luciana, di ba? Pero tikom ang bibig niya. Nung angat na ang araw, natulog si Luciana. Tinitingnan ko ito sa may silid. Hindi talaga siya balisa tingnan. Normal na normal.
hindi ako sumama sa mga magulang ko sa pagtitinda. Inihatid ko lamang sila hanggang sa may kalsada kasi nga may mga bubuhatin. Lalo na't tumating na yung inangkat naming mga kalabasa noon. Nakarating na pala sa mga kapitbahay namin ang nangyari sa kapatid ko, Sir Seth. May tumawag sa akin tapos nang musta sa kung ano na umanong sitwasyon. Ako naman, kanino nila nalaman? Wika ng tao, yung kumadrona daw. Gawa ng naglilibot-libot yun sa paligid. Nagbabalik-balik at nakita nila kaya nagtanong sa kung anong ginagawa. Sinabi naman umano ng kumadrona na may nangyari umano sa kapatid ko at inaalam ito ng kumadronang yon. Kaya pala, hindi naman pwedeng hindi umamin yung albularya gawa ng baka pagkamalan pang magnanakaw. Pagsapit ng tanghali ay dumating na si Aling Mimay. May kung ano-anong dala, bato, lupa, tipak na mga kandila, tipak ng semento at mga tangkay. Magsasagawa daw si Aling Mimay ng tinatawag niyang pangtawas na may kasamang pagtataboy at parusa sa mga elemento. Lahat umano ng mga bagay na yon, nakuha niya sa sementeryo. Itong pamamaraan na umano ito, natutunan ni Aling Mimay sa may Siquijor. Doon kasi ito lumaki at yon ang pamamaraang ginagamit sa aspetong pang-elemento at aswang. Pwede din daw sa panggagamot yon pero yun lang ay sa mga nabati o may kinalaman na ang kababalaghan. Kaming tatlo lamang ni Luciana at Aling Mimay ang nasa bahay. Si tatay ay maagang uuwi yon. Imbis na gabi uuwi daw siya ng mga 2:00. Hindi naman sana sila magtitinda kaso nga lang kinakailangan. Kasi nga baka mabulok pa yung ilang mga gulay doon sa tindahan namin. Babasain kasi ito. Nanonood lamang ako sa ginagawa ni Aling Mimay. Nasa gilid lamang yun ng bahay. Sa may agusan talaga siya ng tubig ulan na tatapat. Ayon dito ay mas maganda daw sa agusan ng tubig ulan. Kasi nga mas mabisa ito. Itong mga kung ano-anong bagay na dala niya. Sinigaan. Nilagay sa kawa naming sira at nilagyan ng lana. Nung magkaroon na ng siga ay nilagay na din yung mga tipak ng kandila. Nagmistulang putik na inuukay-ukay ito ni Aling Mimay. Matapos noon pinalamig at kumuha ng kukonti itong albularya sa may piganon. Ginawa niyang pabilog. Basta ganun. Parang putik na kasi yun dahil nga sa lagkit ng kandila. Etong nagawa niyang bilog, nilapag niya sa may gitna ng beranda. Tinawag si Luciana at pinaupo sa gilid nun. Inutusan naman ako nung kumuha ng pitsyel na may lamang tubig. Walang ano-anong sumunod ako. At pagkaabot ko sa kanya sa pitsyel, nilagay niya yung bilog sa loob nito. Sa maniwala man kayo at sa hindi. Noong sindihan niya ang tubig, ay nagkaroon ito ng apoy. Kulay asul ang apoy na yon. Sumasayaw-sayaw ito sa gitna talaga ng tubig sa pitsyel. Napanganga na lamang ako noon. Hindi ko mawari sa kung paano nagkaroon ng apoy na ganon. Yung bilog nasa ilalim hindi nakalutang. Pero nang silipin kong maigi dahil mga transparent naman yung pitsyel, nakikita kong umiikot yung bilog na yon. Mabilis ang pag-ikot nito. Nagmistula yung trumpo. Habang nangyayari yon, itong tubig ay umiikot na. Naging lilo. Lilo ang tawag sa amin ito. Hindi ko alam sa Tagalog kung ano ang tawag. Tapos, pinatay na ni Aling Mimay ang apoy. Inangat ang pitsyel. Binuhusan ng konti ang kamay ni Luciana. Umusok ang kamay. Dumaing si Luciana. Akala ko napaso. Pero ayon sa kanya, sobrang lamig daw. Hinawakan ko yung kamay nito. Malamig nga. Manghang-mangha ako noon. Aswang. Aswang ang dahilan. Kapag malamig sa pakiramdam, aswang yan. Kapag mainit ay mga bati ng elemento o hindi naman kay sakit na bigay ng elemento. Pwede ding gambala ng mga kaluluwa at kapag parang tinutusok, kulam ang meron sa'yo. Ngayon, malinaw na inaaswang ka. Matinik na klase ng aswang ito.
Itong tubig, magagamit ito sa pagpatay sa aswang. Isilid niyo sa galon. Babalik yon. Hindi pa tapos yung aswang na yon. Mungkahi ni Aling Mimay. Inabot niya sa akin ang pitsil. Tapos nagpaalam na noon ang kumadrona na uuwi na ito. Punta na lamang kapag may kakaiba kay Luciana. Dahil alam na alam niya noon na babalik ang aswang. Hindi man sa mga araw na susunod pero babalik talaga ito. Ang magiging batayan daw namin na nasa paligid ang aswang bubula ang tubig noon. Parang kumukulo pero malamig. Malamig na may usok. Katulad umano yon nang nangyari kanina. Taliwas daw ito sa lana kasi nga yung himag, iinit naman yon. Magbibigay hudyat kapag may mga kampon ng dilim. Ang pagkakaiba ay ginagamit yung tubig sa pagtatawas. Kaya may mga magkakaibang resulta batay sa pakiramdam ng isang biktima. At mas epektibo daw ito dahil nga matutukoy talaga kung anong klase ang salarin. Kung elemento ba, kulam, aswang, at marami pang iba. Nung umalis na si Aling Mimay, dinala ko sa loob ang pitsil. Kumuha ng lagay ng tuba. Tapos ay nilipat doon ng tubig noon. Pero nagulat ako. Paano ba naman kasi? Hindi ko na nakita pa yung bilog. Nawala. Ultimong si Luciana, nakasaksi nito. Nagtanong pa yun kung inalis ko ba. Sabi ko hindi. Nawala na lamang ito sa loob ng pitsil noon. Manghang-mangha ako noon. Iniisip ko noon na baka natunaw pero itong tubig malinaw dapat Dapat mag-iiba ang kulay, di ba? Sa kabila ng lahat ay hindi ko nang pinagtunan ng pansin. Sasakit lang yung ulo ko sa kakaisip sa kung paano nangyari ito. Maraming araw ang nakalipas, pero wala namang aswang. Bantay sarado sa akin ang pinaglagyan ng tubig na ito. Galon na kulay itim yon. Inaamoy ko pa pero wala namang kakaibang amoy. Maliban na lamang sa samyo ng tuba dahil nga ginamit sa tuba ang galon na ito. Kumuha ko ng konting tubig. Nilagay ko sa garapa. Para mas madali lamang at hindi ako panaysilip doon sa galon. Garapa ito nalagay ng efficacent. Maliit lang tapos nilagyan ko ng tali at ginawa ko itong habak. Kapag lumamig, alam na. Magbibigay ito ng hudyat para sa akin gawa nang nakita ko naman ang hiwaga ng tubig na yon. Nang may isagawa si Aling Mimay. At malamang, totoo ang mga sinasabi niya. Pero umabot na lamang ng 1 buwan. Walang pahiwatig ang aswang. Itong si Luciana nga ay sumasama na sa pagtitinda. Sa susunod na taon na lamang ito mag-aaral. Tinadalaw siya ng mga kamag-aral niya. Alam naman ng mga itong nangyari. Hanggang sa isang gabi noon, nasa beranda ako natutulog. Nagising ako nang pukawin ako ni Ariel. Nagpupungas pa ako noon at babangon sana pero tinulak naman ni Ariel ang dibdib ko noon sa baywika ng, "Huwag kang gagalaw. Tingnan mo sa may halaman na natin, kuya. Dahan-dahan lang. Sabi ko naman sa iyo may nakita ako Tingnan mo. Ayan siya." Inangat ko ang paningin ko. Nanlaki ang mga mata ko noon. Dahil may nakita akong nakakakilabot na nilalang. Nakadapa sa may mga halamang San Francisco namin. Umaamag o nagbabaga ang mga mata. Nakatingala at nakatitig sa bintana ng silid. Dahan-dahan kong hinulog ang katawan ko noon sa may sahig. Nakadapa na kami ni Ariel at nakaumang ang bawat ulo. Gawa kasi sa kahoy ang berandang yon. Ang upuan ay malapad, tapos ang paanan ng mga upuan doon ay may tabo na tabla. Kitang-kita talaga namin itong nilalang. Hindi ko mawari kung ano basta. Pusturang tao pero napakapangit niya. Para bang ininat ang mukha at mahaba ang baba nun. Malaki ang bibig, mahaba ang buhok at nakaumbok ang uso.
Malakas ang kutob ko na ito ang tinatawag na aswang. At yun pa lang ang unang beses kong makakita ng ganon. May ilaw sa bandang likod ng silid. Sinadya yun para obserbahan namin ang sinasabi ni Aling Mimay. Totoo pa lang talaga. Pero hindi namin tinaboy. Sabi ko sa kapatid ko, tingnan lang namin kung anong gagawin niya. Walang ano-ano ay naglaho na lamang ito bigla. Napakabilis nun. Biglang lumundag tapos, boom! Wala na. Gumapang kami papasok ng bahay. Pupukawin sana namin noon si nanay at tatay. Kaso nagulat kaming dalawa. Dahil yung nilalang, nasa loob na mismo ng silid nun. Nakapatong pa ito sa kapatid ko at kitang-kita ko na animoy hahalayin niya ito. Sumigaw ako nun. Nagulat si nanay. Kumuha ako ng kumot para hulihin ang animal na ito habang nakapatong sa kapatid ko. Pero alam niyo ba kung anong nangyari? Si Luciana ang natabunan. Nawala ang nilalang. Samantalang alam na alam kong naroroon pa ito at natabunan talaga yung kumot. Pagkagising ni tatay ay nagbitbit kagad ito ng itak. Nagtatanong ito sa kung saan ang aswang. Hinuli ni Kuya Tay pero nawala. Nakapatong po siya kay ate. Hinablot ko ang kumot. Tulog na tulog si Luciana. Hilik ng hilik na parabang napakahimbing ng pagkakatulog niya. Ginising ko at saka pa lamang ito nakaulirat. Nagtanong ito sa kung anong nangyari. Sinabi kong may aswang siyang katabi na nakita namin ni Bunso. Lumabas ng bahay si Tatay Emmanuel. Sumunod naman kagad ang nanay. Ang ingay nyo, wala naman ang aswang. Nandito nga sa tabi mo kanina. Hahalayin ka pa nga eh. Lumabas akong bahay matapos makapagsalita nun. Hinanap ko si tatay. Si nanay noon ay nasa may likod, bitbit ang tubo. Nagmumura at sinasabing sa oras umano na bumalik ito, papatay niya. Hanggang sa sumagi sa isip ko yung tubig nun. Nilagay ko lang yun sa uluhan ko habang natutulog. Hindi yun nakasuot o nakadikit sa akin gawa ng sagabal sa pagtulog. Kitang-kita ko yung garapa. Umuusok, bumubula. Pagkapa ko, malamig yon. Totoo at gumagana ito. Pero hindi ko din nagamit. Isa pa, aanga-anga kami nun eh. May aswang na nga parang nanilip lang kami ng chicks nitong kapatid ko. Ang nakapagtataka, sobrang bilis talaga ng nangyari. Mga ilang segundo lang mula nung maglaho ang nilalang. Nakapatong na yun sa kapatid ko. Pagsapit ng umaga, pinuntahan ko kaagad si Aling Mimay. Yung mga magulang namin ay naroroon lamang sa bahay. Si Bunso naroroon din. Wala namang klase nun. Ang sabi ni Aling Mimay, bakit daw namin pinabayaan? Dapat itinaboy. Hindi na inantay na makapasok pa ng bahay. Pinaliwanag ko naman ang lahat kay Aling Mimay nun, na nakasara naman ang bintana. Kaya nga kampante kami nun. Tinitingnan lang namin ng kapatid ko kung anong gagawin. Dito ay hindi kagad nakapagsalita ang albularya. Naroroon ako sa bahay niya sa mga puntong ito. Pumungad din naman kasi kaagad nung makarating na ako noon. Hindi basta-bastang aswang lang yon. Wala pa akong karanasan sa ganon. Di ba nga sabi niya ay walang tatay ang pinagbubuntis nitong si Luciana? Kahit anong pagtatanong niya ay tumatanggi siya. Abay baka yun ang sagot. Yun ang tatay ng bata tapos kinuha niya ito nung maglilimang buwan na. Ganap na siguro yung sanggol nun kung kaya kinuha niya kaagad. Isinilang ang bata sa ganoong kaikling panahon. Tara, puntahan natin ang kapatid mo. Mungkahin nitong si Aling Mimay. Sinuri niya si Luciana noong makarating na kami. Ayon sa matanda ay walang palatandaan na may binhina sa sinapupunan nitong kapatid ko. Baka naudlot daw yung isinasagawa ng aswang. Naglilibot sa bahay si Aling Mimay. Inabot yun ng umaga.
Nakarating pa yun sa may bandang daanan na banda na siya namang nagbigay hudyat na namang sa mga malulupit na maratis doon sa amin. Ilang mga sandali pa ay may mga tao nang bumisita. Mga kaanak namin yun 3. Nagtatanong, hindi kinakibuan ng nanay. Si tatay ang kumausap. Pinaliwanag na binalikan si Luciana ng aswang noon. Pwede bang kami na lang muna makakaalam? Hindi maganda itong pagbisita nyo eh. Maaselan yung problema namin. Wala naman kayong may tutulong. Meron ba? Pero hindi umalis Sir Seth. Hinayaan na lang ni tatay. Si Luciana ay naroroon sa may silid noon. Hanggang sa mga sandaling yon ay nababagabag pa rin ito. Lalo na't sinabi na sa kanya na yun ang nakapabuntis sa kanya. Kinuha ang bata dahil sa 5 buwan na at ganap na ito sa loob ng kanyang tiyan. Bumalik si Aling Mimay pagsapit ng hapon. Kasama nito ang kapatid na lalaki na isa ding manggagamot. Pangalanan nating Mang Beto itong kapatid ni Aling Mimay noon. Tingin ko, mas maalam yon. Dahil sinabi noon na hindi daw ganap ang bata. Kinuha lamang umano yon para kainin. Napapailalim sa pagmamanipula ang kapatid ko. Ginagawang paanakan ito para may pagkain ng aswang. Dahil kapag ibang buntis umano ang inaswang nun, hindi madadaan sa pagmamanipula. Madali lang mahuli o malalaman kaagad na inaaswang ang isang biktima. Pero kapag pambamayari ng aswang ang nasa sinapupunan, hindi sasakit ang tiyan kapag may aswang sa paligid. Walang pahiwatig. Kahit anong sinyalis na may aswang ay hindi mararamdaman ng nakatira sa isang bahay. Masarap pa umano ang tulog nitong buntis kung kaya ganoon lamang kadali nakuha ang bata sa tiyan nito. Itong nangyari umano kagabi, ganun pa rin at naging madali pa rin sa aswang buhat ng may kapit na umano si Luciana dito. Kahit anong gawin nun ay pwede, nang hindi man lamang namamalayan. Nagtatanong ang kapatid niyang si Aling Mimay sa kung ano ang dapat gawin. Hindi ko masasagot yan sa ngayon. Kailangan ko ding pag-aralan ng galawan ng aswang. Basta ito lang ang sinisiguro ko. Ang aswang na yon ay taga malayo at matagal nang nakasubaybay yun kay Luciana. Nagpatuloy sa pagsasalita si Mang Beto. Sa loob daw ng 5 araw, doon muna siya tatambay sa amin. Pumayag naman kagad ang mga magulang namin nun. Tapos sinabi din ni Mang Beto na habang nangyayari ito, gumala daw si Aling Memay. Alamin sa karatig lugar kung may nagpaparamdam bang aswang. Hindi sa pamamagitan ng pagtatanong, kundi maiging magmasid ito sa gabi. Ginawa nila yon. Habang nasa bahay itong si Mang Beto, nagsasaliksik at nagmamasid-masid naman sa kung saan-saan itong si Aling Mimay. Kakaibang kaganapang yon. Para bang nasa ibang mundo na kami. Ang mga magulang namin ay hindi muna nagtinda. Yung mga stock ay pinagkatiwala sa kapatid ng nanay. Pumayag siguro, naniwala yun sa sitwasyon namin. Sa kabila ng lahat, walang nangyari. Naubos ng araw na tinalaga ni Mang Beto, pero walang napala. Hindi siya naman sa nagsasayang ng oras dahil kusa lang naman nila yon, pero may mga pinagkakaabalan din kasi ang mga ito sa kanilang buhay. Umuwi noon si Mang Beto. Si Aling Mimay ay patuloy sa pagmamasid. Sa tuwing umaga siya nagpapakita sa amin. Ipinapaalam ang kanyang mga ginagawa. Hanggang sa bigla na lamang nagsabi si Aling Mimay na dadalhin niya umano si Luciana. Susubukin niyang ipain ito at baka magpakita ang nilalang. Dahil kahit anong gawin ni Manang Mimay, ultimong ramdam niya na kung saan nagmumula ang aswang pero hindi niya nasisilayan sa isang lugar. May malakas daw talagang kakayanan na tinatago itong nilalang na ito. Hindi kaagad pumayag si nanay gawa ng baka kung ano pang mangyari sa kapatid ko. Si Tatay Emmanuel, aligaga. Hanggang sa sinabi nito na kung dadalhin si Luciana, dapat ay may isa pa daw sa amin ang isama. Halimbawa na dyan ang aking ama. Dito ay sumabat ako, kako ako na lang kasi nga kung sa takbuhan itagilid si tatay.
May diferensya nga sa pa, di ba? Doon ay nagkasundo kami. Napaiyak si nanay nun. Pero pinaliwanag ni Aling Mimay na kung hindi gagawa ng paraan ay mananatili daw kami noon na hindi mapapanatag. Ultimong siya ay hindi umano mapapanatag. Pero kapag napuksa umano ang nilalang, luluwag ang pakiramdam niya. Akala ko talaga noon kami lang tatlo. Pero dumating na ang araw kung kailan ito na yung mga sandaling aalis kami. Dumating si Mang Beto. Nawala yung pagkabahala ko. 2 manggagamot ang kasama namin. Isa pa dito, napakabiyasa. Ayon kay Aling Mimay, hindi naman magpapakalaylayo. Lilibot lang sa lugar tapos lilipat sa karatig baryo kung walang aswang. May bitbit akong itak. Si Luciana hindi mapakali. Kinakabahan. Hindi nagsasalita. Ganun kasi ang kapatid ko. Tahimik lang. Naglalakad-lakad lamang kami noon. Sa likod ng bahay nagmula hanggang sa nakarating sa mga kawayanan. Tawid ng sangi, akyat ng bundok at baba. Tapos ikot sa kabilang bundok. Malapit ito sa may Guadalupe. Sinabi ni Aling Mimay na doon niya daw nararamdaman ng nilalang, pero naglaho. Wala din namang kasiguraduhan kung itong aswang ba yun yung bumibiktima sa kapatid ko. Dahil sang damakmak talaga umano ang gumagalang nilalang sa lugar. Lalo na noong may biyasang albularyo ang nanugis ng aswang sa Naga at sa San Fernando. Nagsilipat umano ang mga animal na ito at maraming napunta sa bukiran ng Karkar. Malalaman natin yan. Kasi nga kasama naman itong si Luciana. Kung sinong lalapit, yun ang salarin. Nilagyan ko na kasi ng poder doon sa bahay ninyo, Leo. Kaya siguro nag-aalangan din yung aswang. Hindi siguro nag-aalangan, Mimay. Baka naghahanap ng pagkakataon. Alam naman natin na napakatinik nun. Etong pagdala natin kay Luciana, wala pa rin kasiguraduhan ha. Titingnan natin kung may lalapit talaga kahit pagpaparamdam lang. Palubog na ang araw ng mga sandaling ito. May bahay sa narating naming lugar. May tao, mag-uuma. Nakikita ko ito sa kanilang lupain. Sabi ni Aling Mimay, makikiinom daw kami ng tubig. Lahat nagkasundo. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang huminto si Mang Beto. Sabay sabing, diretso lamang daw kami. Huwag pupunta sa bahay na yon. May nararamdaman siyang kakaiba. May nakamasid daw sa amin. At duda siya na isa yung aswang.